Magandang araw sa iyo. Para sa pag-uusap natin ngayon, sinuri namin ang mga materyales na ipinadala mo. Ito'y tungkol sa paghahanda sa mga kabataan para sa cross-cultural ministry. At sa lahat ng nabasa namin, may isang tanong doon na, alam mo yung talagang tumatak sa isip ko. Ang tanong, ano ang nangyayari kapag ang nag-aalab na pagnanasa ay bumangga sa isang mundong hindi umaayon sa iyong inaasahan? Isang tanong na medyo mabigat, pero napakahalaga. At yan mismo ang misyon natin ngayon. Ang alamin base sa mga sources mo kung bakit yung mabuting intensyon at yung nag-umapaw na passion ay hindi pala palaging sapat. May isang malaking ideya na lumabas sa lahat ng ito na ang mga praktikal na kasanayan ay hindi lang basta add-ons. Hindi lang bonus. Eksakto, hindi bonus. Sila mismo yung mga instrumento na nagbibigay hugis at direksyon sa paglilingkod. Okay, sige. Himayin natin to. Simulan natin sa pinakaugat ng problema. Kasi sa mga materialismo, may isang linyang binitawan na, aminin ko, medyo napahinto ako. Sabi roon, ang passion na walang kasamang kakayahan ay may short shelf life. Alam mo, parang sampal sa akin yun, no? Kasi sa kultura natin ngayon, parating sinasabi, follow your passion. Yun ang pinakamahalaga. Pero dito, sinasabi na baka yung mismong passion na yan ang maging dahilan ng pagkasunog mo, ng pagkabigo mo, kung wala itong matibay na pundasyon. Eksakto. At yan yung masakit na katotohanan gustong iparating ng mga source mo. Hindi nito minamaliit yung passion. Sa halip, binibigyan ito ng tamang lugar. Isipin mo na lang ang passion yung gasolina. Ito yung nagpapastart ng makina, di ba? Oo, yung panggatong. Pero yung mga praktikal na kasanayan, yan yung manibela, yan yung preno, yung mga gulong. Kung puro gasolina lang, malakas ang ugong, pero ikot-ikot ka lang o babangga ka. Walang direksyon. At ang mas malala pa, ayon sa isang source, yung unskilled passion ay pwede pa ngang makasama doon sa community na gusto mong tulungan. Paano makakasama? Kasi parang counterintuitive yun eh. Paanong magiging masama yung sobrang pagmamalasakit? Dito pumapasok yung mga halimbawang binigay. Halimbawa, isang grupo ng kabataan, puno ng sigasig, pumunta sa isang lugar para magtayo ng bahay. Pagdating nila doon, napagtanto nila, mas mabilis at mas mahusay pa pala yung mga lokal na karpentaro. So imbes na makatulong, nakaabala pa? Yun na nga, ang nangyari, imbes na makatulong, naging pabigat sila. Nagambala nila yung sistema ng mga taga roon. Umuwi silang pagod, bigo, hindi dahil kulang sila sa puso, kundi dahil yung dala nilang tulong ay hindi angkop sa tunay na sitwasyon. At nakalikha sila ng dependency, o di kaya'y naiparamdam nila na hindi sapat yung kakayahan ng mga lokal. Ito yung tinatawag sa mga material na formation gap. Formation gap. Pwede mo bang ipaliwanag yan ng mas malinaw? Oo, sinasabi sa mga material na sobrang binibigyan natin ng diin yung calling, yung tawag sa paglilingkod, at yung kahandaang espiritual. Napakahalaga niyan, walang duda. Siyempre. Pero yung practical na paghuhubog, yung pag-aaral ng wika, pag-unawa sa kultura, financial management, basic construction, risk assessment, itinuturing nating optional na lang. Parang extra na lang, yung tipong, matututunan mo rin yan on the job. Tama. At ang resulta, maraming kabataan ang napapagod at sumusuko. At ang dahilan ayon sa research na binigay mo, ay hindi dahil nawalan sila ng passion. Napagod sila kasi hindi sila binigyan ng sapat na kagamitan para maisalin yung passion na yon sa tunay at epektibong kakayahan. Teka, dito ako talagang na-hook sa mga binasa ko. Kasi ipinapakita sa mga material na itong ideya ng masusing pagharanda, hindi pala ito bago. Sinasabi na may sinusunod na pattern sa Biblia, na ang Diyos ay hindi kailanmang nagpadala ng sinuman na hindi niya muna inanda. Hindi siya nagmamadali. Nariyan si Moses. Lumaki sa palasyo ng Ehipto, may lahat ng kaalaman ng isang prinsipe, pero ipinadala pa rin siya sa disyerto. 40 taon para mag-alaga ng tupa. 40 taon para lang matuto ng pagpapakumbaba.
Oo. O si Apostol Pablo, 'di ba? Hindi lang siya basta tinawag at pinasabak agad. Meron siyang malalim na kaalaman sa batas ng mga Hudyo, sa kulturang Griego, at may sarili pa siyang trabaho bilang gumagawa ng tolda. Napakagandang punto niyan. At ang pattern na yan ay hindi lang sa Biblia makikita, kundi pati na rin sa kasaysayan mismo ng mga misyon. May mga kwento ng tagumpay at kabiguan na direktang nakaugnay sa antas ng paghahanda. Halimbawa, sa panahon ng kolonyalismo, may mga pagkakataon daw ayon sa mga source mo na ang ebanghelyo ay naging kasangkapan ng pangingibabaw ng kultura ng kanluran. Naging tool ng cultural dominance? Oo. Ang resulta, mga simbahan na masyadong nakadepende sa pondo at pamumuno ng mga dayuhan. Hanggang ngayon, may epekto pa rin yan sa ilang lugar. So parang ang nangyari, imbes na mag-ugat yung mensahe sa lokal na kultura, nanatili siyang imported? Tama, importado at ibang-iba ito sa mga halimbawa tulad ni William Carey, siya yung tinaguriang ama ng modernong misyon. Bago pa man siya naging epektibo sa India, nag-ukol siya ng maraming taon sa masusing pag-aaral ng mga lokal na wika, sa pakikinig sa mga tao, sa pag-unawa sa kultura nila. Hindi siya dumating bilang teacher? Hindi. Hindi siya dumating bilang isang guro na may dalang lahat ng sagot. Dumating siya bilang isang mag-aaral. Yan ang malaking pagkakaiba. At mukhang yung pagiging mag-aaral na yan ay nagsisimula sa isang napaka-practical na bagay, wika. Binibigyan ito ng sobrang bigat sa mga materyales mo. Sabi nga, ang pag-aaral ng wika ng iba ay hindi lang basta isang communication tool. Isa raw itong act of love, isang paraan ng pagpapakumbaba. Oo, at may malalim na teologiya sa likod niyan. Kasi kapag nag-aaral ka ng bagong wika, para kang bumabalik sa pagkabata, di ba? Oo nga no, nautal ka? Nangkakamali ka. Nauutal ka. Minsan nakakatawa yung mga sinasabi mo. Inilalagay ka nito sa isang posisyon ng kahinaan, kung saan kailangan mong umasa sa pasyensya at tulong ng iba. Tinatanggal nito yung image mo bilang eksperto. Eksakto. Tinatanggal nito yung image mo bilang isang eksperto na galing sa labas. At itinuturo ng mga material yung Pentecostes bilang halimbawa. Hindi inalis ng Espiritu Santo ang pagkakaiba-iba ng wika. Sa halip, ginamit pa niya ito para maunawaan ng lahat yung mensahe sa sarili nilang puso. At ang pinakamalaking modelo raw ay ang incarnation, yung pagkakatawang tao ni Kristo. Ganyan-ganyan nga, si Jesus na siyang salita ng Diyos ay nagpakumba. Natutong magsalita ng Aramaic, yung wika ng mga karaniwang tao na kanyang pinaglingkuran. Hindi niya pinilit ang lahat na matuto ng wika niya. Tama, siya ang nag-adjust. Kaya't kapag ang isang misyonero ay umiiwas o tinatamad mag-aral ng lokal na wika, lumilikha ito ng hindi pantay na kapangyarihan, isang power imbalance. Power imbalance. Anong ibig sabihin niyan sa kontekstong ito? Ibig sabihin, palaging nasa misyonero ang kontrol. Siya ang may connection sa mga mapagkukunan ng pundo sa labas. Siya yung hindi nagpakumbabang matuto. Kaya yung mga lokal na tao, sila yung laging kailangang mag-adjust sa kanya, hindi siya sa kanila. At lahat ng usapan kailangan pa ng translator. Oo, na naglalagay ng harang sa tunay na koneksyon at pag-unawa. Kasi alam mo yung wika, yan ang pintuan papasok sa mundo nila. Sa paraan nila ng pag-iisip, sa mga biro nila, sa mga pighati nila. Kung hindi mo yun bubuksan, mananatili kang bisita lang. Okay. At mukhang kapag nabuksan na yung pintuan na yon sa pamamagitan ng wika, doon na pumapasok yung isa pang malaking konsepto sa mga materyales mo. Ito yung cultural intelligence o CQ. Hindi na lang ito tungkol sa salita, kundi sa buong pag-unawa. Tama ba? Eksakto. Ang CQ, hindi ito tungkol sa pagkompromiso ng iyong pinaniwalaan. Ito ay tungkol sa discernment, malinaw na pag-unawa. Ang tanong ay hindi lang ano ang tama o mali, kundi ano ang ibig sabihin ng kilos na ito dito sa lugar na ito. Bigyan mo kami ng halimbawa. Sige, halimbawa, sa isang kultura, yung direktang pagtingin sa mata, tandayan ng katapatan. Sa iba naman, tandayan ng kawalang galang, lalo na sa nakakatanda. Kung walang CQ, maaari kang makasakit o magdulot ng hindi pagkakaunawaan ng hindi mo namamalayan. At yung halimbawang ginamit sa source mo ay si Jesus at yung babaeng Samaritana. Paano yun nagpapakita ng CQ? Magandang halimbawa yon.
Sa panahon na yon, may malaking alitan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Samaritano. Ang isang lalaking Hudyo, lalo na isang rabay, hindi dapat nakikipag-usap sa isang babaeng Samaritana sa publiko, lalo na't mag-isa. So, social taboo yun. Oo, nilabag ni Jesus ang lahat ng social norms na yon. Pero hindi niya ito ginawa para lang manggulat. Ginawa niya ito ng may respeto, sa paraang nagbukas ng isang malalim na pag-uusap. Nakita niya yung babae hindi bilang isang kaaway o isang makasalanan, kundi bilang isang taong uhaw. Yon ang esensya ng CQ, yung kakayahang makita ang tao sa likod ng kultura. Okay, so gets ko na. Meron ka ng akayahan sa wika, may pag-unawa ka na sa kultura. Dito na pumapasok yung tanong na paano ka tutulong nang hindi ka nakakasama o nagdudulot ng dependency? At diyan na pumapasok yung konsepto ng asset-based thinking. Ito'y isang radical na pagbabago sa pananaw actually. Okay? Sa halip na dumating sa isang komunidad at itanong ano ang mga problema ninyo, ano ang mga kulang sa inyo, ang unang tanong ay, ano na ang mayroon kayo dito? Ano ang inyong mga kalakasan? Sino ang mga pinuno ninyo? So para siyang, imbes na dumating ka bilang isang doktor na tinitingnan lang kung ano yung sakit, Oo. dumarating ka bilang isang partner na nagtatanong ano na ang mga halamang gamot na ginagamit ninyo dito na efektibo? Sino ang mga pinakamagagaling na maghilot sa inyo? Ganun ba yung ideya? Ganyan-ganyan nga. Perfectong kagkakasabi. It changes everything. Dahil hindi ka na dumarating bilang isang savior na may dalang lahat ng solusyon. Dumarating ka bilang isang co-worker na naniniwalang ang Diyos ay kumikilos na sa lugar na yon bago ka pa man dumating. Ang trabaho mo ay hanapin kung saan siya kumilos at makiisa doon. So mas maraming pakikinig. Mas maraming pakikinig, nangangailangan ito ng adaptive problem solving at malalim na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na leader. Dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng tagumpay ayon sa mga materyales ay kung yung mga taga-roon na mismo ang nagmamay-ari at nagpapatuloy ng anumang nasimulan. Bukod sa wika at kultura, tinatalakay din sa materyales mo yung iba pang napaka-practical na aspeto. Isa na rito ang pagharap sa panganib o risk. May isang linyang tumatak sa akin. Ang pananampalataya ay hindi kapabayaan. Kailangan daw ng tapang, pero tapang na may kasamang karunungan. Oo. May sipi pa nga mula sa Ebanghelyo ni Lucas, sino sa inyo na nagnanais magtayo ng tore ang hindi muna uupo upang kwentahin ng gastos? At kung ikokonekta natin yan sa mas malawak na konteksto, yung paghahanda sa panganib ay hindi lang tungkol sa pisikal na kaligtasan, bagamat kasama yon. Binanggit sa mga source mo yung iba't ibang uri ng panganib. Politikal, pangkalusugan, etikal at maging psikolohikal. Hindi lang yung alam mo yon, baka manakawan ka. Hindi lang yon. Yung masusing paghahanda, tulad ng pagsasaliksik tungkol sa political stability ng isang lugar, pagkuha ng first aid at health training at pag-alam sa mga posibleng ethical na dilema, hindi yan tanda ng kakulangan sa pananampalataya. Sa halip, sabi sa source, ito ay isang gawa ng matalinong pangangasiwa, isang paraan ng pagpaparangal sa Diyos, sa mga ipinapadala, at sa komunidad na paglilingkuran. At dito napapasok yung huling malaking ideya na ulit-ulit na lumabas. Sustainability, pagpapanatili. Ang layunin pala ay hindi ang maging kailangan kahabang buhay, kundi ang mag-iwan ng isang bagay na magtatagal at lalago kahit wala ka na. Ang modelong ginamit ulit dito ay si Pablo at ang kanyang pagiging tent maker. Oo, napakahalaga niyan. Ipinapakita ng paggawa ni Pablo ng tolda na hindi siya naging pabigat sa mga simbahang kanyang sinimulan. Meron siyang sariling paraan para suportahan ang sarili niya. Pero higit pa doon, ang mas malalim na prinsipyo ay yung pagpapalakas sa mga lokal na mananampalataya para silang mamuno. Sila yung mag-take over. Sila dapat, ang pinakamapanganib ng pag-aakala raw ngayon, ayon sa isa mong source, ay ang paniniwalang sapat na ang passion. Ang tunay na pagsubok ay ito. Kung aalis ka bukas, magpapatuloy pa rin ba yung ministry? Kung ang sagot ay hindi, baka hindi ka talaga nakatulong. Baka nakalikha ka lang ng dependency sa iyong presensya. Wow, ang bigat niyan. So ang susi talaga kung gayon ay local ownership. Yan ang salita. Local ownership.
na sa bandang huli, ang mga taga roon ang magsasabing, amin ito. Kami ang magpapatuloy nito. So ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Pagkatapos nating suriin ang lahat ng materyales mo, ang dating sa akin ay, simple lang. Ang masusing paghahanda ay hindi kalaban ng passion, ito ang nagpoprotekta at nagbibigay direksyon dito. Ang kakayahan o competence ang nagbibigay daan sa compassion para maging tunay na efektibo at hindi mapunta sa wala. Tama. At ang konklusyon ng mga source mo ay malinaw. Hindi kailangan ng mundo ng mas marami pang well-meaning visitors na panandalian lang. Ang kailangan ay mga lingkod na may sapat na kagamitan, may pagpapakumbaba at may kaalaman para mag-iwan ng pangmatagalang pagbabago. Tama ka. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyong nakikinig, may isang hamon na paulit-ulit na ibinabato ng mga material na ito. Ang tanong daw ay hindi na kung handang umalis o maglingkod ang mga kabataan kasi marami ang may puso para dyan, di ba? Oo, marami. Ang tunay na tanong ay handa ba tayo, mga simbahan, mga organisasyon, mga pamilya, na ihanda sila ng maayos at hindi sila basta isabak sa laban. Kaya itong tanong na iiwan namin sa iyo batay sa lahat ng napag-usapan. Anong isang practical na kasanayan? Maaring sa wika, sa pananalapi, sa isang technical skill, o sa pag-unawa sa kultura, ang maaari mong simulang buin ngayon. Hindi para sa isang posibleng misyon sa malayong hinaharap, kundi bilang isang kilos ng tapat na pagsamba at paghahanda sa kasalukuyan.